Yo yo yo, what is up mga Lodi? So babalik tayo. So nandito na tayo sa Kaba. Ngayon ko lang binuksan yung camera kasi madilim pa kanina eh. Pero ngayon medyo maliwanag na. So topic natin ngayon na i-ride ko tong KRV. So hindi ko na masasabing first to kasi ano na, ikalawa na kasi. Pero ride natin siya ng long ride din, kung ano yung feeling, ganon. Parang yung ginawa ko rin sa Aprilia ko. Going to work din, mga ano rin, 70 kilometers papunta. So 70 kilometers pabalik. So meron na rin tayong natakbong 235 kilometer na odo. Kung makikita nyo yan. So bali mamaya pag pauwi ako, idadaan ko na rin siya sa Kimco kasi ang unang change oil pala nito 300 kilometers. Tapos susunod 1,000 na. Tapos every 1,000 na yung mga following na service niya. So mabilis lang siya kung isipin natin, di ba? Kasi every 1,000 lang eh. Pero yun naman kasing nasa manual din, para daw yung performance niya hindi mabawasan. So okay din naman sa akin yun kasi gusto ko yung performance niya. Tapos masasabi ko pala dito, kasi na-ride ko na siya ng mahaba kahapon lang din yun. Komportable, masarap upuan yung upuan niya. Yun nga lang, parang balak kong patabasan pero nagdadalawang isip ako kasi ang ganda na ng hulma eh. Ang ganda dito sa may upuan, dito sa likod. Saktong sakto yung parang likuran ng ano natin, ng lower back. Parang may sandalan konti. So malaking ano rin yun, tulong yun sa long rides. Tapos about naman sa tagtag, so yung napanood niyo yung unang vlog ko about sa KRV, sobrang tagtag talaga nung kakalabas ko to sa kasa. Yung pala, chinek ko yung gulong, 46 yung nakalagay, tapos 44 sa harap. Grabe, sobrang tigas. Kaya pala sobrang tagtag din, para na ako nagbabounce nun eh. Kasi naman yung mekaniko, tinanong ko kung chinek niya na yung PSI, sabi niya wala daw siyang pang check. So pikit na lang tayo. Medyo nakakainis lang, no. Nasa kasa ka tapos wala silang mga gamit na gano'n, yung mga simpleng gano'n lang. Nag-base siya sa kung anong meron sa, kung anong binigay ng factory, inayaan niya ng gano'n. Yun lang wala namang magagawa. Kaya may pang check naman ako nang nag-check. So kinorek na natin yung PSI niya. Naging, ang recommended kasi sa harap 25 to 26. So ginawa kong 26. So sa likod naman 30 to 32. So ginawa kong 31, parang in between. So yun, nag-improve naman, nabawasan yung tagtag. Kaya medyo ano naman, at least kahit pa paano mas komportable lang i-drive kaya kumpara nung una kong labas to. Sobrang tagtag talaga. Maliban sa suspension na matigas pa yung gulong. So wala na. So ito pala ang KRV din. Kung sa performance niya, di ko lang alam sa pag na break in na kung gaganda pa or ano. Hindi ko pa naman alam kasi parang yung dragging na sinasabi nila, parang hindi ko pa naman kasi natatry sa mga naging motor ko. Kaya hindi ko alam kung dragging yung nararamdaman ko na o normal, kasi parang normal naman eh, parang wala naman nagbabago kasi. Pero ito, observe natin kung ihina ba yung hatak, ganun. Pero so far na-enjoy ko siya.
Maganda siya sa long rides kasi hindi ka mabibitin sa overtaking eh. Alam mo yung kaya niyang ibigay. Ang bilis niya kasing mag 100. Kaya maganda. Taasan pa lang ko kaya mamaya mag overtake ta. Parang yan oh. Oh, nasa 80 tayo tas biglang 96 na. Ilang segundo lang. Parang ito overtake tayo dito oh. Ayan. Kung kita nyo 111. Diba ang bilis. Nahabol ko na yung mga unang nag-overtake sana eh. Kaya sabi ko ito yung hinahanap kong performance na maliliit na scooter. Kaya ginawa ko yon. Kaya lumipat ako sa KRV kasi na-curious talaga ako sa chain drive na scooter. So yun ang advantage. Tinesting ko na rin yung top speed nito pero hindi pa yung sobrang sagad kasi siyempre break-in period pa lang. So minsan ko lang trinay, pinaka nakuha ko 118. So goods na siya. Kung yun ang top speed niya, goods na siya kasi hindi ka naman magka top speed ng ano eh, ganun katagal eh. Okay na sa akin yung mag 120 nga lang scooter ko, goods na ako eh. Ayun, 118 na, malapit na. So gagawa tayong video nun sa susunod siguro or mamaya mas maluwang yung kalsada. Try natin, pakita ko sa inyo. So minsan ko lang tinry yun, 118 na nakuha. Kasi siyempre yung kalsada rin kasi medyo busy nung time na yon. So testing natin pag napaluwag-luwag yung kalsada ulit. Tapos kung ma-curious kayo sa fuel consumption naman tayo, total break-in period pa lang. Pero na-curious na ako, ano na siya, sinukat ko na din dun sa normal na driving habits ko. Yung normal na driving style ko, yung minsan mabilis, minsan mabagal. Kaya ito nagko-cruise ako ng 80, 90, ganun, tuloy-tuloy. Tapos minsan walwal. Lahat na yung pinagsama-sama ko na yun. Yung kung ano yung paano rin ako magbiyahe araw-araw, ginawa ko. Minsan straight na 100 pa nga yung takbo ko eh. Siguro mga 3 minutes na straight 100 yung takbo ko noon kahapon. Ay yung ride ako, kahapon lang yun. So tapos traffic din, napasabak din sa traffic, ganun. Sa traffic light, syempre sa traffic light doon malakas sa gas kasi wala naman tong idling stop eh. Gumagana pa rin yung makina habang nandun ka lang sa traffic light. So yan yung habit kong ganito, yung mag-overtake na ganito. Ayan, yung sisingit-singit, ganon yung ginawa ko. So nakakuha ako ng 130 something kilometers. Sa ilalagay ko lang sa screen. Tapos full tank method ang ginawa ko pala mga loads. Same na gasolinahan, full tank. So tapos nung nagpa-full tank ako, ito yung nakuha, nasa 3.9. I-post ko na lang sa screen din. So pag i-compute natin yan, pagkakalala ko nung kinumpute ko, nasa 33. So 33 km per liter. So kung isipin natin kung pang daily nyo siya o yung mga iba pang deliver, ganun, hindi siya advisable kasi medyo malakas na yun sa gas. Lalo na sa mga nagdi-deliver ng mga ano, di ba, yung pang mga daily nagdi-deliver ng mga package, Grab, mga ganun. Kung iisipin natin, malakas na yung 33 km per liter. So pero para sa akin, kung kukumpara natin sa performance, talagang
nandun yung fuel consumption, lalakas na lang kasi ramdam na ramdam yung power kasi. Kaya hindi na magtataka talagang kung malakas yung arangkada ng motor, malakas din yung konsumo ng gas. Kasi ganoon naman lahat, di ba? Mas malakas na engine performance, mas malakas sa gas. Kahit naman yung mga stock lang na NMAX, malakas din naman yun eh. Kasi dati na akong naka NMAX din, 30 plus din yung consumption ko doon. Hindi ko lang ano kung ilan yung eksakto na kasi tagal na rin yung NMAX ko, mga version 1 pa. So, pero malakas din sa gas yung mga yun, lalo paano na lang kayo makakargado pa, di ba? Kung titingnan kasi natin sa spec sheet sa mga papel, sabihin nila 37 km per liter, 20 or 40 ganun. Pero hindi kasi totoo yun eh, depende sa nagmamaneho eh. Pero may basihan ka na, yun lang ang advantage. Kasi syempre may idea ka na. Kung kukross ka lang ng 80, alam mo na yung kung ilan lang ang fuel consumption mo. Syempre tipid pag diretsong 80 ka lang, parang takbong chill lang talaga. Pero ako hindi. Ano, ang sarap kasing banat-banatan nito kasi parang gigil lagi, parang galit lagi. Kaya yun ang nakuha kong fuel consumption. So pwede pang bumaba yun kung talagang babad ako lagi sa full throttle. Pero hindi ko naman ginagawa yun lagi. So kaya nakakuha ko yun. Pero susunod, try din natin magtipid mode, or next na pag na-break in na natin, mag fuel consumption din ako. Kukunin ko ulit full tank method ulit. Tignan natin kung may difference. Pero sa ngayon, break-in period pa lang, i-ride ko muna na i-ride. So ano pa ba? Dito sa handlebars, komportable naman. Mataas naman yung handlebars niya eh. Ano, mapapansin. Tsaka dito sa legroom, lalo dito sa legroom, komportable ako dito. Kasi dito, tapakan. O, di ba? Ang luwang eh, ang ganda. Nakakanibago lang. Lalo pag sasakay ka ng motor, di mo kailangan itaas yung paa mo kasi ilulusot mo lang yung paa mo dito sa gulay board. Kaya nakakatuwa siya. Kaya minsan naninibago rin ako kasi kumpara sa mga doon sa dati kong motor, Aprilia, parang talagang downside lang nito na advantage na Aprilia, yung suspension. Pero magkaiba naman kasi silang category. Ito kasi more on road use dapat. Yung Aprilia may pagka dual sport siya, kaya ganun yung suspension niya. Pero trinay ko rin may back ride yung Boviar ko. Komportable naman siya. Tsaka ako, parang mas maganda yung suspension sa likod niya, yung play pag dalawa kami. Siyempre nadagdagan ng weight eh. Pero pag ako lang medyo matagtag talaga. Pero tolerable naman, kayang-kaya naman tiisin. So medyo malayo-layo pa yung ride natin mga lods. So balikan ko kayo mamaya doon sa may mga freeway. Try natin top speed. Paring walang sasakyan masyado mamaya. So balikan kayo mamaya mga lods. Let's go. A few moments later. Yo. So nagbabalik tayo mga lodi. So dito na tayo sa bypass road dito sa San Fernando. So ito yung lalabas ka na ng almost San Juan, Bacnotan na. So ang masasabi ko dito sa KRV, pag dito nyo mararamdaman yung medyo nakakapagod na part pag niya-drive siya. Pag mga sementado na kalsada na highway or ganon, yung tulad nito, basta yung tulad nito, syempre di ba alam naman natin na mas smooth ang mga espalto. So dito ramdam na ramdam mo talaga yung
ano eh, mga maliliit na tagtag ganun. Ano, pansinin nyo yung manubela. Talagang ano siya eh, dumadagdag siya doon sa parang vibration. So mararamdaman mo talagang matigas pag gaytong na dinadaanan mo lagi. Pag mga gayto lagi yung mga kalsada nyo, medyo mapapagod ka din. Maluwang kalsada dito pero mahirap mag top speed kasi dito kasi matagtag. Kaya mamaya tayo magta top speed. Nasabi ko lang yung isang napansin ko sa KRB. Gumadaan sa mga ganitong lugar. Ayan oh. Talagang yung mga braso mo magiging suspension yung mga yan. Sasabay lahat yan sa ano, katagtagan niya. Ayan oh. Akyatan, wala akong masabi dito. Malakas na sa akyatan. Ayan oh. Hindi pa full throttle yun ha, half lang yun. Tsaka ang feeling ko sa KRB parang naka quick throttle. Kasi ang bilis kong ma-full throttle. Lalo pag mag-overtake ako, full throttle kaagad. Ang napansin ko pa sa kanya, mabilis. Pag trinottle mo siya ng bilisan mo, ganyan, makukuha na niya yung RPM niya, pero yung speed niya susunod na. Parang ano na, parang nakuha na kaagad niya yung takbo niya. Hintayin mo na lang talagang mag top speed. So yun, kaya malakas yung response niya. Hindi lang siya puro RPM, talagang ramdam mo talaga yung effect ng chain. Dito maluwang, dito straight, dito pwede natin i-try dito. Pero try natin minsan doon yung top speed. So doon muna, may crossing dito eh. So ayan, let's go. Ay, 112. Ano, 118. Okay na yan. Nagja-jump siya sa 120 kapag nagja-jump din yung motor. Pag kasi hindi totally patag dito eh. Yun nga sinasabi ko kanina, medyo matagtag dito na part. Pero at least nakita nyo naman na maabot siya ng 118. Mabilis lang yung nakuha yun kung tutusin. Pero may bubuga pa to eh. Pero okay na ako dun. Hindi naman kailangan ng ganong speed lagi. Ito lang tayo, nagka-cruising lang na 80, 90. Pag nagmamadali, steady sa 100, ganon. Minsan sa overtaking lang nagagamit ko din yung top speed niyan eh. Pag mabilis yung in-overtakean ko, at least alam ko kung ano yung top speed ng motor natin, di ba? So maganda rin kasi yung alam natin yung kakayahan ng motor natin para kung sakaling tumagal yung motor natin, ma-observe din natin kung may something wrong na. Kasi dati nagta-top speed naman siya ng ganon, tapos biglang di na kaya, di ba? Ibig sabihin may something wrong na sa bike. Kaya minsan maganda rin yung lahat i-try natin sa bagong bike natin. Para sa mga ganito, maganda siya sa cornering eh. Very nimble. Kasi nga mababa yung center of gravity niya, kaya
maganda siya sa kurbahan. Try ko din sa ano, yung hindi naman ganun ka sharp curve yung mga turns, pero naramdaman ko kagad na maganda siya sa bankingan talaga. Yun ang advantage siguro ng KRV din. Hindi tulad nung Aprilia ko, medyo alanganin sa bankingan yun eh. Kasi nga mataas yung harapan, medyo may weird na feeling. Yun ang naramdaman ko doon sa Aprilia. Ito talagang ano, stable. Kasi syempre yun, stiff yung timpla ng fork niya, ng suspension. So more on cornering talaga. Tapos sa pang napansin ko siya sa pag-ride ko, maganda siya sa traffic. Ano siya, wala naman siyang overheating issues eh. Pero madali siyang isingit. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Kasi nga maano rin tong manubela niya, yung sa turning radius niya, maano rin, malaki rin. Kaya pag sisingit ka dito sa right or left mo, isagad mo lang yung turning radius niya, yung pag turn mo, kayang kaya niya, madali kang makakasingit. Tsaka hindi naman siya ganun ka-bulky din. Yun nga sabi ko, parang P6 Aerox, parang ganun lang din, normal din na mga scooter na ngayon. Ganun, malayo pa rin, mas mataba yung mga maxi scoot. Pero tsaka tong handlebar niya wide din naman, kaya komportable siya. So yun lang, uli kong sinasabi, yun lang talagang napansin ko sa KRV, yung ano lang talaga dun. At yung sinabi ko na, sinare ko sa inyo yung kung saan siya mahirap dalhin. Yung pag spaltong ganito, kahit may lubak-lubak yan konti, okay siya kumpara sa sementado. Smooth na smooth siya pag sa espalto. Pero pag sa semento mo dinaan, yun, doon mo talaga mararamdaman. So ano pa ba yung share ko sa inyo? So far, sa tingin ko, yun lang naman ang mga napansin ko. Nasabi ko naman na lahat. Yung parang downside nya, fuel consumption, comfort in riding. So yun. Tapos mamaya papa-change oil natin to. Pupunta tayo ng Kimco Bawang ulit. Kasi 300 kilometers mahigit na to mamaya pag papunta tayo doon. Kasi nasa 273 na oh. So 300 plus na to mamaya. So ayun. Mamaya chill ride na lang din tayo para ano naman, mas maganda yung break in nya, di ba? So yun lang naman mga lodi. Update ko ulit kayo about sa KRV ko kung may mga napansin pa ako. So far yun lang muna mga lods. Concentrate muna ako sa biyahe natin papasok ng work. So thank you sa panonood. Ride safe always. Please subscribe. And daan ka na. And peace.